Sa kanyang sona noong Lunes, binanggit ni Pangulong Marcos ang katagang PAC Silica, isang komprehensibong US-led na multinational project na balak mong ipatayo sa Central Luzon. Ano ba ito? Formal na nilunsad ng US State Department itong PAC Silica project noong Enero ng taong ito. Ang layunin po nito, magtayo ng isang international ecosystem o tawagin lang po natin isang international one-stop shop na ang produkto ay mga semiconductor chips at artificial intelligence computing. Bakit po siya ecosystem? Dahil lahat ng kailangan ay nariyan na. Mula sa mining ng mga rare minerals hanggang sa design at manufacture ng mga computer chips hanggang sa AI at data computing. Bakit PAC Silica? Ang literal na ibig sabihin po niyan ay peace through silicon. Peace dahil ito raw ay magre-resulta sa mutual prosperity at economic security. At silicon dahil ito raw ay raw material o ito ang raw material para sa mga semiconductor chips. Pero sa tingin ng ilan, ito rin ang palangga ng US sa nagiging dominance ng China sa semiconductor technology at artificial intelligence. At backup plan din para sa Taiwan na ngayon primary manufacturer ng computer chips worldwide. Ano naman ang ating papel dyan? Nitong Abril, inanunsyo ng US at ng Pilipinas ang planong magtayo ng isa pong Special Economic Zone para sa PAC Silica sa dating Clark Air Base sa Pampanga. Ito po yung New Clark City. Ambisyoso po ang plano. Sa loob ng espasyong 75% ng laki ng buong Marikina, magtatayo po ng mineral processing plants, research and development centers at semiconductor design and fabrication facilities at data at AI computing centers. So nakakalula po ang mga projection ng Bases Conversion Development Authority. Ang mga ngasiwa doon sa site na yan. Aabot daw sa $70 billion ang i-invest dito. Magkakaroon daw ng 190,000 na direct employment at 800,000 na indirect employment at $200 billion daw na mga exports. So parang ang ganda nga pakinggan. Ito na ba ang ating pinaka-iintay na malakihang foreign investment windfall? Pero baka hindi po ganun kasimple yun. Sa matagal na panahon, tayo raw ay major player sa global semiconductor industry. Pero ito po ang tunay na konteksto niyan. Ang Pilipinas ay hindi po major fabricator o manufacturer ng mga computer chips. Tayo lamang ay nag-a-assemble, nagtetest at nagpa-package ng mga computer chips. Sa madaling salita, maganda man pakinggan na major semiconductor player tayo, pero hindi naman po tayo manufacturer. Kumbaga, para tayong mga bagger sa SM. So, wala pong technology transfer. At yan ang kailangan nating malaman ngayon. Ano po ang papel natin sa bagong proyektong ito? Meron pang mga mas praktikal na tanong. Ayon po sa BCDA, pag naitayo na ang lahat, kakailanganin ng PAC Silica ng 3 gigawatts ng kuryente. Okay, medyo po mahirap makarelate dyan, so simplihan po natin. Ang kabuuan ng Pilipinas meron lamang 26 gigawatts ng dependable power capacity. Ibig pong sabihin, yan po ang kuryenteng kahit papano, maaasahan natin na nariyan. Ang buong Luzon, meron pong 18.8 gigawatts ng dependable power capacity. So sa simpleng paliwanag, itong PAC Silica, kailangan po ng kuryente na katumbas ng 16% ng buong Luzon. Katumbas po yan ng isa sa bawat kilowatt ng kuryente po ng buong Luzon. Bakit issue yan? Dahil sa atin pa lamang, kulang na po ang kuryente. Parati tayong nasa yellow alert tuwing merong umuubong power plant. Kung sa atin pa lamang kulang na ang supply ng kuryente, paano pa kung dumagdag ang PAC Silica project na kailangan po ng 3 gigawatts? Ibig sabihin, kailangan po nilang magtayo dyan ng sariling mga higanteng power plant. Isa pang tanong, may kinalaman kaya dito ang panukala ng Pangulo sa kanyang SONA na buksan ang diskusyon sa nuclear power? Isa pang maaaring maging problema, ang AI technology po ay lubos na matakaw sa tubig dahil kailangan palamigin itong mga higanteng computer system. Sa tansya ng BCDA, kakailanganin ng 120 million liters per day pag fully operational na po ang PAC Silica site. Gaano karami yan? Katumbas po yan ng tubig na ginagamit ng kalahating milyong tao kada araw. Ayon sa BCDA, gagamit lamang sila ng surface water harvesting. Ibig sabihin po, kokolekta sila ng tubig ulan.
Hindi raw sila bobomba ng tubig mula po sa ilalim ng lupa para hindi po makaabala sa mga residente at magsasaka sa Central Luzon. Yun lang, hindi po malinaw kung paano sila makakaipon ng ganong karaming tubig kung aasa lamang sa ulan. Pero para po malinaw, ito lamang po ay mga pagsubok na kailangang harapin at solusyonan pag matuloy ang Pax Silica sa Clark. Sa huli po, investment prospects pa rin ito na maaring makatulong sa ating bansa kung maayos itong ipagtutupad. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.